So ayun, kumusta mga kanase? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinesis. So ngayong araw, another update na naman tayo or manonood tayo patungkol naman ito kay Mayor ng Banban Tarlac City na si Alice Guo. So wala lang naman, since free time ko naman ngayon at gusto kong mainis, gusto kong uminit yung ulo ko, then manonood ako ng video ito. So yan, kung gusto nyo ring mainis, then samahan nyo akong manood. So ang video ito ay from Leia G. Also accredits na rin sa Senate of the Philippines. So yun, ang video ito ay may pamagat na Mayor ng Banban Tarlac, Chinese national nga ba? Mayor Alice Leal Go. So di na natin ito patagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor ng Banban Tarlac, Chinese national nga ba? Mayor Alice Leal Go. Like, comment, share, subscribe. Start. Mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Leal Go, Chinese national nga ba? She lied. There were several questions where she lied. Marunong ka mag-Chinese? Actually, sobrang na-appreciate ko yung ginagawa ngayon ni Risa Hontiveros. Doon naiinis ako sa kanya dati, but itong usapin kasi dito kay Alice Go, parang wala girl to girl, tapos my goodness, nakakainis lang din itong si Alice kasi. Konti din po. Dito pa lang po nagsisinungaling Ulit. siya. Ulit. Mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Leal Go, Chinese national nga ba? She lied. There were several questions where she lied. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. Dito pa lang po Konti daw. nagsisinungaling na siya kasi nga fluent pala siya sa Mandarin. May impormasyon na Nako. fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo? Yung mga sagutan nga talaga, hindi po ako, konti lang po. Tapos may narinig kong balita na fluent. Marunong po ako, Your Honor. Lakas ng trip Natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po. Tsaka self-study na rin po. Grabe, imposible din yun Imposible din yun na natuto ka lang sa tatay mo at sa mga nakakausap mo. Men, according to them, or sa mga naririnig ko, Mandarin is one of the, pinakamahirap na lingwahe na masterin. Pero na lang talaga kung dun ka mismo lumaki or may something na mga Chinese, di ba? My goodness, ano ba talaga yan? Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Retired na. Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Ito din yung nakakatawa. Hindi daw siya involved. Pero 1 year ago ata, yung mga balita, siya naman yung tinutumbok Tapos alam nyo yung tipong nagpapalusot ka na nga lang, nasa harap mo na yung ebidensya. Parang inuogag lang talaga tayo ng nito mga reasoning nito. Tuloy. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain, nagpapapang... Ganun na ba talaga kalakas yung babuyan ngamin para yumaman siya ng ganyan or magkaroon siya ng tamang resources para gamitin niya sa politics? 'Di ba parang nakakabanduda? Pero na lang kung may mga alam niyo na. Anak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Napag-alaman din po We- namin na delayed yung inyong registration of birth. Ito din Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your 17. Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo. Actually, hindi ako naniniwala na hindi niya maalala. 'Di ba?
di mo maalala kung kailan ka ni-registered. Hindi, ibang usapan kasi ito men kasi late siyang ni-registered eh, like 17 years old siya nung ni-registered niya. So, obviously, kapag ganyan yung nangyari sa'yo, ano talaga yan, men? Tatatak talaga yan sa'yo na, grabe, ang unique ko na bata, no? Na-register ako 17 anyos na. Hindi yan yung, late mo na pala ako ni-register pa, hindi ko alam yun. 17 years old mo na pala ako na-register pa, hindi ko alam yun. Di ba? My goodness. Please inform us during the hearing. At bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Hindi makasagot agad. Bakit ba? May tatanungin pa? Or at may titignan lang na dokumento? Ewan. Parang ewan din talaga itong mga... Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit, kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register Diba? yung birth ninyo. At Tingnan nyo kung paano siya sumagot ha. Di ba? Para lang nang saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay? Safe answer yun. Nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Tumawa lang eh. Tumawa pa. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo Actually guys, kung totoong spy siya, sobrang nakakatakot min kasi the way siya or the way na ginawa siya is parang in a safe way talaga. But in a safe way nga ba or mas lalo siyang nakakapangduda kasi yun nga siguro ang iniisip nung kunyari lang naman na spy talaga siya is ganyan na hindi siya na-register sa hospital, hindi siya pinag-aral, tutor lang. Yung business niya, yung hog racing, mga ganyan. Ang tanong dito, mas lalo siyang nagiging questionable tuloy. 'Di ba? Siguro kung hindi to nabuko ngayon itong sa Pogo, wala. Tahimik pa rin to hanggang ngayon. Do you think ba? 'Di ba? Buti na lang talaga na halongkat siya sa Pogo para yun, mas maimbestigahan pa. nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Opo. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Ano kaya yung sa homeschool nagiging credited din ba yun na homeschool? Kasi mostly sa mga mayayaman ganun, di ba? Homeschool ka, nasa bahay ka lang, tapos yun, parang magagamit mo din siya kapag gusto mo na magtrabaho, di ba? Ano kayang patakaran dyan, men? Kasi mahal ba yan? Kasi bakit hindi natin naisipan yan dati na mag-homeschool, Para wala nang hindi ka nalalabas ng bahay. Pero ang pangit din naman yung ganun eh. Pangit yung childhood mo kapag ganun. Hindi ka nakakasalamuha ng tao, di ba? Goodness tala. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool Yan. provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang Actually, the way na or every time na maririnig natin yung hindi ko maalala,
Yun na lang yun, wala akong alam, ganun. Parang in a safe way na lang ano. Ang lakas niya pa ng ano may nasabihan sa intro niya na nandito po ako para makatulong sa investigasyon. Tapos kapag ka tinatanong ka, puro wala kang alam. 'Di ba kapag ka pinapatawag ka diyan, obviously, alam mo na kung or paghahandaan mo na kung ano yung itatanong sa ng mag-i-interview sa 'di ba? Pero ganyan, puro lang, wala akong alam, hindi ko alam. Hindi ka man lang nag-effort na mag-search na, oh, ito yung mga posibleng itanong sa akin. Kasi yun nga, baka madawit din dito yung ano ko, late registration ko. 17 years old na ako. Baka madawit din dito yung school records ko. Di ba? Imposible namang hindi ganun. Unless, ang pinaghandaan niya yung kapag halimbawa ganyan, ang isagot mo, hindi mo na naalala, hindi mo na alam, hindi mo na naalala, di ba? Something's fishy din talaga, men. Po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo po sa high school. Opo, dire-diretso na po. Bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies Diba? sa high school. Your Honor, wala po ako malala po na meron I am pong most alarmed by how Walang naalala eh. Ewan ko kung hanggang saan lang yung abot ng memorya niya, men. Or normal pa ba yan? Or normal lang ba yung mga ganyan-ganyan? Lakas ng trip eh. opaque Mayor Alice Guo's answers have been, especially about her personal background. Tama. No school records from grade school to high school, no hospital records dahil ipinanganak sa bahay. Tingnan niyo yung mukha Especially niya. about her personal background. No school records from Diba? Parang nag-smile Grade pa eh. Parang sobrang chill lang talaga, min. Like, parang nang mamak, parang lang naman ah. Parang nang mamak ba na? Wala kayong makukuha sa akin. Wala kayong mapipiga sa akin. I mean, the way ko i-explain yung pagiging kalmado niya ha. Or siguro, likas na talaga sa kanya yan na maging kalmado talaga kahit na dikdikin na siya ng tanong. Diba? Goodness. school to high school, no hospital records dahil Kita niyo yun? ipinanganak sa bahay. Di masagot kung ang mga kapareho nilang address ay kamag-anak nila or hindi. Diba? Yun. Diba? Nakaka-stress, diba? Sabi ko sa inyo eh. Madali kang may stress dito. So yun lang naman, Leia G, sa kanya itong video to parang ano niya, kinumpile niya, no? Or ano ba? Siya yung nag-upload, tapos yun courtesy sa Senate of the Philippines. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino Easy. So kita nyo naman yun, guys. Kita nyo naman yun. Wala talaga. Like, doon ako natawa sa ano eh, sa Mandarin eh. Hindi daw siya marunong, tapos kalaunan, hindi marunong pala. Hindi fluent. Hindi ka, konti lang, tapos fluent ka. Paano nangyari yun? Actually, ang ano kasi ng taong bayan dito man, magbasa tayo ng comment ng taong bayan na malaking banta sa seguridad ng mga Pilipino at ang maharlikang Pinas. Dapat yan, disqualification. Kulong na agad, tatakas yan, sureball. Attention DILG. Tatakas talaga yan kung papakawalan yan. Dapat imbestigahan din ng COMELEC Tarlac para mabigyang linaw kung paano nanalo ang taong ayon sa kanya ay sa loob ng farm umiikot ang buhay niya. Tama. Ito din talaga ito din talaga yung malaking palaisipan dyan na ano. Yun nga sa COMELEC daw message dito ni Sir Michael. Imbestigahan daw niyo to, bakit lumusot to? Tapos paano to nanalo? Gayong ang buhay lang naman ito ay something umiikot lang sa farm niya. Grabe. Tama nga naman, parang nakakaano siya ba na ano ba gaano ka ba ka-influensya or may nangyari bang mga magics dyan para manalo ka or whatsoever. Yung hog racing niya nga yung dati daw, sobrang hina lang nun kasi parang ano ba yung business niya hindi talaga gaanong nag-swak. Tapos, ang nag-assist daw sa kanya, tinulungan siya ng mga kaibigan niya.
Tapos ano pa yun? Para sa pang kandidato niya ata yun. Grabe, hindi talaga nagtutugma lahat men eh. Like, sobrang mysterious niya talagang tao, no? Actually, nakakatakot to eh kung totoo man na spy talaga siya. No ha, hindi ako yung nag-speculate nun ha. Yun talaga yung lumalabas ngayon na tinitignang aspect ng taong bayan na baka nga spy siya kasi based sa mga kinikilos niya, sa mga sinasagot niya sa mga history niya, sa nakaraan niya, sa hospital records, paaralan, parents, yung partner niya, pagkaka-involve niya sa Pogo. Sobrang misteryoso talaga siya, min. Like, parang ano siya eh, parang consider din natin siya as expert level kung totoo man na spy siya, no? Kasi sobrang questionable din talaga ng ano niya, min. Kahit ako, napapaisip ako eh. Kahit siguro yung ano, min, yung mga tao sa loob mismo ng Senado. Tahimik sila eh. Like, siguro sila, inaano din nila ba na, ano ko ba iintindihin tong taong to ha? Bakit ganito? Bakit ganito siya magsalita? Bakit ito lang yung mga sagot niya? Bakit sobrang nakakapanduda yung pagkatao niya? Walang mga records, walang mga ganun. Nag-aral homeschool, all your life homeschool. 'Di ba? Something fishy. Tapos yung nadawit niya dito, yung past administration na siya daw tumulong sa kanya para manalo. So, dagdag isipin na naman yun. My goodness, ang gulo na talaga ng Pilipinas, man. So, yun, kayo guys, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. I think that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Prof. Noise is